Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video po, pag-uusapan natin itong, teka lang, lagyan natin ng konting music. Okay, so ano po ba ang nangyari ngayong issue na to? Yung, alam niyo naman si Doggy kasi matagal na siya nagpo-promote ng sugal. Ano talaga to, taon na to. Sila yata yung mga first wave ng mga casino promoter, di ba? May mga nauna dun sa mga Philwin, tapos sila na yung mga malalaki and yun na nga. So, i-classify muna natin yan ha. Ina-allow naman kayo mag-promote ng sugal as long as the sugal is legal. Tama, di ba? Kumbaga, yung pagpo-promote kasi ng sugal, nasa sa ano yan eh, nasa sa inyo talaga yan mga influencer eh. Ako, katulad ko. Sa ngayon, wala akong pinopromote na sugal kasi okay naman ako eh, di ba? Pero halimbawa, si Doggy, nagpo-promote siya ng casino, eh malaki talaga ang kita dyan eh. Now, I did a little bit of research ha. Ano lang naman to, galing sa mga Tweety Bird ko. And itong mga Tweety Bird na to, triangulated yan. Alam niyo naman ako kapag nagkwento ko sa inyo eh. I have good sources that says na malaki talaga yung kita ni Doggy sa casino. I believe ang huling rinig ko ha, 7 to 8 digits daw siya per month. 7 to 8 digits. Kayo na lang bahalang mag-isip kung magkano yun, di ba? So, pero this is coming from a good source kasi nga, yung sugal kasi talaga, kung malaking influencer ka na, talagang very profitable yan. As in, ganito, yung kikitain mo sa YouTube, barya na lang. Di ba, lalaki ng views niya, di ba? Let's say, ang kita ni Doggy sa YouTube nasa 600,000 on a good month. Okay, on a good month. Double or triple niyan sa sugal. Minimum. Okay? Ganun siya kalaki. Another story. Ito, hindi si Doggy to, pero kasing laki ni Doggy. Inoferan sila mag-livestream. I think nakwento ko na sa inyo dati to. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. Inoferan siya ng mag-livestream. Parang 2 million pesos yata. Isang livestream ganun. Ganun kadaming pera tong mga tao na to. So that's why I'm just saying sa inyo na itong mga bagay na ganito ay talagang malakihan ng kita rito. Anyway, ang nangyari, ang DICT kasi ngayon talaga nagka-crackdown na sila sa illegal na sugal. Hindi ko alam kung ano yung pinopromote ni Doggy pero since sila ay ni-report ng DICT, it could probably mean na it's not legal, di ba? So most likely the case kasi like si Chooks kasi kung titignan mo yung kanya, shoutouts nga pala dito kay Gojo Satoru Play. Kasi si Chooks naman, hindi naman siya na-take down. Kasi nga, yung pinopromote niya is a legal gambling site. Okay? Yan kasi yung kailangan yung tatandaan. Okay? Sa illegal kasi, malaki yung kita talaga dyan. Hindi ko lang alam kung yung kay Doggy is legal or illegal. I'm not sure. Ang intindi ko, meron silang isang grupo ng mga influencers and gaming content creator na iisa yung pinopromote nila, okay? I-correct nyo na lang ako dyan sa baba kasi yung Tweety Bird ko nakalimutan. Okay, so, based on the screenshot, confirm that they restricted access to this page after complying to a legal request. So, what will Doggy need to do? Kailangan niyang, siguro ako, ang gagawin ko dyan, pupunta ako sa Supreme Court, tapos ang gagawin ko ay tatanungin ko kung pwede nilang gawin sa akin to kasi it's restricting free speech di ba? Pero ang akin lang, kasi nga kung ang basis naman ng DICT is nagpo-promote si Doggy ng illegal na sugal, doon lang magkakaalaman dyan. Okay, so, need ba ng scatter para maging HOK? Meron pa bang kasi usually kasi ang request ng DICT is multiple platforms. Teka lang tingnan natin. Titignan ko lang ako si Doggy. Ayan. Meron pa siyang TikTok. So meron pa rin siyang YouTube, Facebook nga lang talaga. Kasi nga lumipat na rin siya sa HOK, di ba? Sayang, alam niyo dati may deal na ako sa HOK kaso nawala yun, sayang yun. Streaming sana tayo ng HOK. Pero meron kasi kung alam niyo naman siguro na ito lang magiging upfront lang ako sa inyo. Kunyari, meron kasi kung website na nilalaroan ng poker. Okay. Hindi ko na lang sasabihin kung ano.
pag kinuha nila ako as influencer nila, baka kunin ko. Kasayang kasi pera eh. Ayoko lang kasing baka magalit na naman kayo sa akin. Ikaw, Nico David, bayaran ka. Sabi mo, hindi ka na magpo-promote ng sugal. Well, ako naman sa inyo, kung magpo-promote ako ng sugal, sasabihin ko sa inyo, walang panalo dyan. Unless sa poker, kasi kung magaling ka, or masipag ka mag-grind, may tiyaga ka, pwede. Sa linalaro ka sila ng Doggy, wala talagang panalo dyan. So, ayun yung nangyari sa kanya. Napakalungkot, di ba? We received a legal request restricting this content. We reviewed it against our policies and conducted a legal and human rights assessment. After review, we restricted access to content wherein it goes local law. Ayun. So, it was a legal takedown ng Meta, 'di ba? So pumayag sila. Pero kung ako kay Doggy, kasi nga yung due process naman two ways 'yan. Kung ako sa kanya, I would suggest he should lawyer up and yun nga, sagutin niya kasi mayaman naman si Doggy. Sure ball ako, isa yan sa mga pinakamayaman. If not, siguro nga mas mayaman pa siya kay Kong eh. Siguro lang naman what happens when they convert Chinese imperialist gaming? Ayan. Quiz PM ako, thanks. Si Chooks kailan kaya? Tingnan natin. Babalik na yun sa ML soon. Well, si Chooks nga kasi, ang iba sa kanya is under Pagcor yung sa kanya. Ganon nyo titignan. Pag hindi siya under Pagcor, i-report nyo, di ba? By the way, yung nilalaroan ko, under Pagcor yun. Baka sabihin nyo kasi, pero hindi ko nasasabihin kung ano. Baka i-stalk nyo ako eh. Anyway, punta tayo dito. Sabi dito ni Gojo Satoru. Okay naman yung opinion niya dito. Engaging in gambling side, dapat tayong hindi magpaloko sa pangakong madaling kita. Yan nga talaga dapat. Kasi nga, kung ako dun sa mga nagpo-promote, sabihin nyo lang for entertainment purposes at saka walang nananalo sa sugal. Alam nyo naman yan. Ang nananalo sa sugal, tayo mga nagpapataya, tayo na magpo-promote. Kasi miski hindi maglaro ang influencer, meron pa rin siyang balik, 'di ba? Ngayon kasi pinaglalaro sila, minsan sabi lang naman, I don't think na ganon din si Doggy. Meron daw ibang mga influencers na divided times 100 yung chips nila. Kunyari divided by 100. Kunyari nakikita nyo 1,000 yung nilalaro, times 1,000 yun para lumobo yung pera. Ini-inflate nila para magmukhang malaki yung tinataya. Pero ang totoo, piso-piso lang yun, di ba? So, I don't think ginagawa ni Doggy yun. Kasi si Doggy kasi talaga, may mga sources na nagsasabi na talagang mahilig na rin siyang maglaro. Kasi nga, gambling is life na. Kaso, ang kagandahan kay Doggy, ang narinig ko sa mga Tweety Birds natin, hindi siya lulong, pero naglalaro siya. Gets nyo? Meron kasi mga lulong yung talagang addict na sa sugal Siya hindi. Siya, controlled yung kanyang paglalaro. Kumbaga, meron lang siyang set playing. Meron siyang bankroll management na tinatawag. Siguro, sana nga kunin ako nung poker site para makapag-usap tayo ng all about gambling, di ba? And malay nyo, di ba, mag-set tayo ng tournament. Tayo maglalaro, di ba? Ang strip poker. Joke lang. Joke lang. Karamihan dito ay illegal, delikado at pwedeng mauwi sa pagkawala ng pera, problema at matinding pagsisisi. Protektahan ng sarili, pera at kinabukasan. No to gambling. Say no to gambling, stop gambling, avoid illegal gambling sites. Protect your future, wise decision. Ito kasi yung problema, Gojo. Real talking kita, tol. Malaki kasi talaga kita dyan. Like, paldo talaga dyan. Like, depende kasi sa pinopromote mo pero yung intindi ko, yung slot machines na linalaro nila, yun daw yung pinakapaldo talaga sa lahat. Yung blackjack hindi pa, tsaka baccarat pero yan, Diyos ko Lord. Laki ng kita dyan, di ba? Updates. Ako si Doggy, DICT. Ayan. Yung buhay, buhay pa? Hindi na talaga, nandyan na, tingnan nga natin kung nakabalik na. Ako si Doggy. Makikita naman natin yun Wala na talaga. Burado na talaga. Ito, in-AI pa ko. Hindi naman kamukha ni Doggy yan. Ayun lang talaga. So, this is a legal request, kaya lang talaga. Pero nag-a-agree naman ako kay Gojo rito. Sana lang pero masusolusyonan ni Doggy yan. Kung ako kay Doggy, makipagtulungan na lang siya.
Kaso hindi ko lang alam kasi kung may ano na, kung may demanda na si Doggy for promoting illegal gambling websites. Kasi bawal nga yan eh, 'di ba? So, good luck siyempre. We don't wanna wish Doggy a bad life here kasi of course mabait naman sa totoong buhay yan si Doggy. And ang ayaw ko lang talaga is yun nga, ang kulit niya eh. Pwede naman kasi siya mag-promote ng legal. Eh mukhang hindi legal yung pinopromote niya kaya siya nahuli. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gagawa.